lumabas si Jesus sa templo, at payaon sa kaniyang lakad, at nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad, upang sa kanya'y ipamalas ang mga gusali ng templo. Datapot siya'y sumagot at sa kanila'y sinabi, "Hindi ba ganinyo nangakikita ang lahat ng mga bagay na ito? Katotohanang sinasabi ko sa inyo, dito'y walang maiiwang isang bato sa ibabaw ng ibang bato na hindi ibabagsak." At samantalang siya'y nakaupo sa bundok ng mga olivo, ay nagsilapit sa kanya ng bukod ang mga alagad na nagsisipagsabi, "Sabihin mo sa amin, kailan mangyayari ang mga bagay na ito, at ano ang magiging tanda ng iyong pagparito, at ng katapusan ng sanlibutan?" At sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, "Mangag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ninuman. Sapagkat marami ang magsisiparito sa aking pangalan, na mangagsasabi, 'Ako ang Kristo,' at ililigaw ang marami. At mga kakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan. Ingatan ninyo na huwag kayong magulumihanan, sapagkat kinakailangang ito'y mangyari, datapwat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakagutom, at magkakasalot, at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Kung magkagayoy ibibigay kayo sa kapighatian, at kayo'y papatayin, at kayo'y kapopootan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. At kung magkagayoy maraming mga titisod, at magkakanuluhan ng isa't isa, at magkakapootan ang isa't isa. At magsisibango ng maraming bulaang propeta, at kanilang ililigaw ang marami. At dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Datapwat ang magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. At ipangangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy darating ang wakas. Kaya nga pagkakita ninyo ng kasuklam-suklam na pagkasira, na sinalita sa pamamagitan ng propeta Daniel, na natatayo sa dakong banal, unawain ang bumabasa. Kung magkagayoy magsundok ang nanga sa Judea, ang nasa bubungan ay huwag bumaba upang maglabas ng mga bagay sa loob ng kanyang bahay. At ang nasa bukid ay huwag magbalik upang kumuha ng kanyang balabal. Datapot sa aba ng nangagdadalang tao at nangagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagtakas ninyo sa panahong taginaw o sa sabat man, sapagkat kung magkagayoy makaroon ng malaking pighatian na ang gayoy nangyayari buhat sa pasimula ng sanlibutan hanggang ngayon, at hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ang araw na yaon, ay walang lamang makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang ay paiikliin ang mga araw na yaon. Kung magkagayon, magsabi sa inyo sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag din yung paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo, at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga dakilang tanda at mga kababalaghan, ano pat ililigaw, kung maaari, pati ng mga hirang. Narito, ipinagpaon ako ng sinabi sa inyo. Kaya nga kung sa inyo'y kanilang sasabihin, narito, siya'y nasa ilang, huwag kayong magsilabas. Narito, siya'y nasa mga silid, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat gaya ng kidlat na kumikidlat sa silanganan, at nakikita hanggang sa kalunuran, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Saan man naroon ang bangkay, ay doon mangagkakatipo ng mga uwak. Datapot karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag, at mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit, at kung magkagayoy magsisitaghoy ang lahat ng mga angkan sa lupa,
At makikita nila ang anak ng tao na napariritong suma sa mga alapaap ng langit, na may kapangyarihan at dakilang kaluwalhatian. At susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakakak, at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin ng sanlibutan, mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Sa puno ng igos nga ay pag-aralan ninyo ang kaniyang kalinhaga, pagka nananariwa ang kanyang sanga, at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nangakita ninyo ang lahat ng mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na ito'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito, hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapot ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang makakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. At kung paano ang mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat gaya ng mga araw bago nagkagunaw, sila'y nagsisikain at nagsisiinom, at nangag-aasawa at pinapapag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daong. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang pagunaw, at sila'y tinangay na lahat, ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Kung magkagayo'y sasabukid ang dalawang lalaki, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Dalawang babaeng nagsisigiling sa isang gilingan, ang isa'y kukunin at ang isa'y iiwan. Mangagpuyat nga kayo sapagkat hindi ninyo nalalaman kung anong araw paririto ang inyong Panginoon. Datapot ito'y talastasin ninyo, na kung nalalaman ng puno ng sangbahayan kung anong panahon darating ang magnanakaw, ay siya'y magpupuyat at hindi niya pababayaang tibagin ang kaniyang bahay. Kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Sino nga baga ang aliping tapat at matalino, na pinagkatiwalaan ng kanyang Panginoon sa kanyang sangbahayan, upang sila'y bigyan ng pagkain sa kapanahunan? Mapalad yaong alipin kung dumating ang kanyang Panginoon, ay maratnan siyang gayon ang kanyang ginagawa. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, na sa kanya'y ipagkakatiwala ang lahat niyang pag-aari. Datapot kung ang masamang alipin yaon, ay magsabi sa kanyang puso, magtatagal ang aking Panginoon, at magsimulang bugbugin ang kanyang mga kapwa-alipin, at makipagkainan at makipag-inuman sa mga lasing. Darating ang Panginoon ng aliping yaon sa araw na hindi niya hinihintay, at oras na hindi niya nalalaman. At siya'y babaakin, at isasama ang kanyang bahagi sa mga mapagpaimbabaw. Doon na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin.